Alright, kamusta po kayo? Welcome back to another episode po natin. Pasensya na, hindi tayo makakapag-live ngayon kasi sobrang aga natin papasok. But anyway, I prepared this video for some reference point lang no, para sa mga OFW natin uuwi sa Pilipinas. So, kamakailan po, nakapag-post tayo about dito sa paglalagay ng tatlong OFW immigration counters that supposedly it will be sa April, 'di ba, mag-uumpisa ito. Layunin na ito na terminal trip po ito Layunin na ito na mapabilis pa yung proseso ng pag-alis ng mga Pilipino. Ano po ito departure po ito, hindi po ito arrival. Departure po palabas ng Pilipinas. Ito po ay katapatan lamang po ng OFW lang if I'm not mistaken. Ito po yung na-vlog din ni Katunying nung kasama niya si Ramon Ang. Siya po yun. Maganda balita ito para sa mga OFW. And balikan din natin yung CAAP advisory. Advisory ba yun? Yung nagsabi sila na yung mga gadget dapat wala sa loob ng hand carry pag nasa loob na ng eroplano. You have to remove it from your hand carry and put it on your personal bag. Okay, siguro mas maganda para maintindihan ng mga Pilipino. Personal bag, ilagay yung inyong mga gadget, personal electronic devices. Ang layunin naman noon upang maiwasan yung pagkasunog o anumang pwedeng maging problema gaya ng overheat na power bank sa loob mismo ng hand baggage natin o hand luggage natin o hand carry kung ano man yung tawag nyo, mas madali nyo maintindihan. Kasi kadalasan po, 'di ba, yung ating hand carry, yung luggage mismo, maliit na maleta, doon sa overhead compartment nilalagay. Yung mga personal bag natin sa ilalim ng upuan. Ito para hindi kayo maguluhan Kasi akala din ng ibang OFW kapag yung hand carry natin bagahe, yung maletang maliit, pwede nilang ilagay sa ilalim ng upuan. Pero ang SOP noon talaga hindi naman doon Ang SOP po noon doon sa overhead compartment. Yung mga personal bags ninyo, just such as ito, sa nakikita ninyo larawan, itong backpack ni Kuya. Nakikita niyo pa yung backpack ni Kuya? Personal bag yan, di ba? O kaya itong sling bag ni Tatay, ayan. Yan po ay pwede sa ilalim ng upuan. So definitely hindi sa upuan mo, sa upuan ng nasa unahan mo. Di ba merong siyang espasyo doon? Doon dapat nilalagay yan. So, ang ibig sabihin yung advisory ng CAAP is yung mga personal devices ninyo, ilalagay nyo po sa personal bag na nasa ilalim dapat ng upuan. Or kung kaya nyo bitbitin with the entire flight ninyo, mas maganda. Yun ay upang maiwasan ang pagkaroon ng overheat. Malalaman nyo naman yun agad-agad kasi kung nasa overhead compartment yung mga bagahe ninyo, nandun yung devices ninyo, hindi nyo na talaga may malaramdaman o malalaman na nasusunog na pala o masusunog na pala ang inyong mga hand carry, So, a part of that, nagpaalala ulit ang CAAP sa publiko kaugnay ng pagpapadala o pagdadala ng power bank. O ito naman po, pakinggan natin to. Nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil sa mahigpit na pagbabawal ng pagdadala ng power bank na lagpas sa 160 watt-hour. Okay. Ang pinupunto dito yung mahigpit na pagpapadala pagdadala kung ang power bank na dala-dala mo is 160 watt-hour. Kung daw nagkakamali, hindi dapat sumobra sa 160 watt-hour yun May required watt-hour lamang po talaga dapat ang papayagan na makapasok o maipasok nyo sa loob ng eroplano without intervening o without the approval of the check-in counters ninyo or yung airline ninyo. Pero pag sumobra ng 160, kailangan nyo ho yan kailangan nyo na ho ng approval yan kung papayagan nilang isakay nyo yan. Sa loob ng eroplano. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng CAAP, ipinaliwanag nito na mahigpit nilang ipinagbabawal sa international at domestic flights ang pagdadala ng power bank na lagpas sa 160 watt-hour ang capacity.
Paglilinaw ng ahensya, maaari namang magdala ng power bank sa flight nang walang approval sa airline kung ito ay aabot lamang sa 100 watt-hour. O, kagaya na sinabi ko, no, papayagan naman ho talaga yun kapag nasa 100 watt-hour lang talaga without the approval of the airline po, no. Pero gaya nga po na nabanggit dito, kung ang power bank ninyo ay nasa 160 na, abay, kailangan nyo na magsabi. Okay? Magsabi na ho kayo sa eroplano ninyo. Ng kaap sa mga biyahero, sundin ang ipinatutupad na polisiya upang makaiwas sa anumang aksidente. Kamakailan ay nagliyab ang isang eroplano ng Air Busan na sinasabing dahil sa nag-overheat na power bank. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang kaap sa mga airline company para sa awareness ng mga pasahero hinggil sa tamang items na dapat lamang dalhin sa loob ng eroplano. O siguro po, malinaw na yung sinasabi dito ha. Yung iba ko kasi nagkomento doon sa ating Facebook page post kagabi po, di ba? Meron tayong post about this kind of issue. Eh, sinasabi ng mga nagkomento, nakaw daw, baka daw nakawin. Paano ho nanakawin nyo? Eh, nasa possession nyo na nga, di ba? Hindi ho nanakawin niya ng eroplano dahil nasa sa inyo naman talaga yun. Hindi ko umahit. Basahin natin yung saan na ba yun? Okay, wait. Alright, nagkakaroon ng glitch. Ayan, sabi ng iba dito, nakawan daw sa airport. Nakawan sa aeroplano. Nasa sa inyo na po yun eh. Paano po mananakaw yun eh? Nasa personal bag mo na nga yun, di ba? Hindi nyo naman ho chine-check-in yun. Chine-check-in nyo ho ba yung personal bag ninyo? Mali po kasi pagkakaintindi ng iba nating kababayan eh. O, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng mga airline. Samantala sa September taong kasalukuyan din po, no, may pagbabago din po magaganap sa NAIA. Oh, eto. Wow. NAIA to introduce self-service kiosk and biometric gates in modernization. Mali yung bigkas ko eh. Modernization. Tama ba? Iba-iba kasi yung pronunciation nila dito. Anyway, basta maintindihan natin. Mag-i-introduce daw ang NAIA ng self-service kiosk and biometric gates in modernization push. Okay? So, yung tipong ano ka na lang dito siguro, ito yung tinatawag na online check-in ka na tapos pagdating mo ng ng airport, drop out mo na lang, i-drop mo na lang yung ano mo, yung tawag dito, bagahe mo. Parang sa Clark yata, ganito nang ginagawa. Sabi dito that the NAIA is set for a full system overhaul this year through partnership with US-based Collin Aerospace. The new NAIA Infra Corporation announced on Thursday. NNIC President Ramon Ang said the long-awaited upgrade will turn NAIA into one of the most modern and efficient airports in the region, promising a better experience for travelers. A support team from Collins Aerospace is scheduled to arrive in May, with key systems for passenger processing, baggage tracking, and resource management expected to be up and running by August. By August. And then by September, NAIA will introduce self-service check-in kiosks, pre-security e-gates, biometric boarding gates, and self-bag drop stations to speed up procedures and enhance security. These upgrades aim to cut waiting times by replacing multiple document checks with biometric screening. Other improvements include a real-time flight updates on the NAIA website, better baggage tracking to reduce lost luggage, enhanced security system, at i-optimize ang staff deployment through a new operational database. The airport will also roll out an automated billing system to simplify transactions with airlines for various fees. Okay. That's good. Pero ang tanong natin dito, yung mga OFW kaya handa na sa ganitong pagbabago. Again, hindi ko po minamalit yung ating mga kababayan, pero most of our kababayan kasi nagre-reklamo pagdating sa mga ganitong ano tawag dito? Mga ganitong
online. 'Di ba? Yung mga online na yun, hindi marunong iba nating kababayan. Ito real talk lang po kasi alam naman natin ganun talaga yung nangyayari. So, sana po mga pagbabago ng hinahangad natin kagaya niya napabalita na naman, 'di ba? Ang NAIA ay pasok na naman sa pinaka-worst na airport sa buong mundo. Nabalitaan niyo ba 'yon? Balita 'yon. Eh, patok nga yung balitang yun sa mga anti-government eh. Tinira na naman yung government natin. Hindi nila alam may private na, 'di ba? Tsaka kailan nga ba na gano 'yon? I mean, kailan ba ginawa yung pagbabalita, yung meron kasing ano parang anong tawag doon? Baga specific dates yun eh. Hindi naman basta-basta na this month lang, kahapon lang, hindi eh. 'Di ba? Merong specific dates yun eh kung kailan nila sinuri. Okay? Yung sinasabi nilang bakit napasama na naman sa worst airport ang Pilipinas. Pero bahala na ako kayo dyan. Eh, hindi naman no one day changes ang mangyayari sa airport natin, di ba? Sa NAIA. Maraming panahon pa yan. Sa mga OFW po na nagtatanong kung bakit ang mahal po ng pamasahe ngayong buwan ng Marso. O, yan. Baka hindi niyo ho alam yan. Ayan Sabi dito, galing po yan sa CAB, Civil Aeronautics Board. Kailan to nilabas? Oh, kailan ba to February 17 nilabas yan. Sabi dito, pursuant to CAB Resolution number 25, 2022, passengers and cargo fuel surcharge for domestic and international flights, please be advised the applicable fuel surcharge rate for the month of March will be effective po March 1 to 31, nasa level 5. Okay? Nasa level 5 po. So ano bang ibig sabihin nito? Ito po yan. So dahil mataas yung surcharge natin, ano mangyayari? Alam naman magpalugi yung mga eroplano. So siyempre hindi magpapalugi yung eroplano. Sabi dito, plane ticket, ito po galing sa bilyonaryo. Plane ticket prices are anticipated to rise next month, which is itong buwan na to, as Civil Aeronautics Board increases the fuel surcharge from level 4 to level 5, effective from March 1 to March 31, 2025. Ang price increase will vary based on the flight distances pa. So currently, ang domestic flight nasa level 4, which is ito, yung nung Pebrero pa yon. So kapag domestic flight under level 4, nasa 117 to 342 po ang dagdag. Okay? Pero dahil nga po sa level 5 na tayo ngayong buwan na to, nasa 151 to 542. Okay? International flight po naman, dati 385. Depende po yun sa layo to 2,867. So nasa siguro 385 hanggang sabihin natin sa libo, mga Asian countries. Pero, pag mga Middle East countries na malalayo na sobra, nasa 2,000 na yan, pataas na po yun. Ngayon, dahil sa level 5 na po tayo ngayong buwan na to, yung international flight, dating 385, ngayon maglalaro na siya sa 498 hanggang sa 3,073 at 3,700 ang dagdag fuel surcharge na nauutal ako doon. So ito yung reason kung bakit tumataas ang pamasahe. Definitely ilan lang naman sa atin ng mga may oras na intindi ng mga ganitong balita, pero sana ho yung mga OFW maging aware sa mga ganitong bagay kasi frequent flyer naman tayo yung mga OFW, kaya hindi ko masabi na masisi yung mga employer na hindi mo makabili ng ticket, although that's their right, their responsibility to buy a ticket for you. Pero dahil nga po sa kataasan ng pamasahe ngayon, yung ibang OFW hindi yung makauwi dahil hinihintay ng amo na bumaba yung pamasahe papunta ng Maynila. Okay? Malayo po kasi lalo na one way. Lalo na one way, malayo yan. Kung advance booking naman, posible pa. Yung mga halimbawa nag-book ng
ticket ng Febrero tapos uuwi sila by kalagitnaan ng March. Hindi sila sakop nitong surcharge na sinasabi natin kasi bayad na eh. Diba bayad na eh. Pero yung ngayong buwan na to, bibili ng ticket and within this month, ang flight, eh baka tamaan kayo talaga nito. So sana po meron kayong natutunan mga kababayan ko. Masaya ba kayo na meron ng ganito? Masaya na dapat tayo dahil magkakaroon ng pagbabago sa NAIA. Again, hindi naman po one day changes ang meron tayo sa NAIA. So, bigyan nyo pa ng pagkakataon na NAIA. Malay mo naman, tsaka wala naman kayo sa Pilipinas hindi nyo naman nakikita yung ginagawa sa NAIA, di ba? Nasa abroad pa rin naman tayo so hindi natin makikita. Eh kung umuwi kayo ng Pilipinas, libutin nyo yung buong NAIA, tingnan nyo yung surroundings niya, yung mga area-area kung ano nagbago. Baka pa maintindihan ninyo yung yung sinasabi ng pagbabagong ginagawa sa NAIA. Pero habang nasa abroad tayo, hindi natin nakikita, wala tayong basehan na talagang worse pa rin naman yun. Eh, iwan ko lang kung sino yung mga nagsabi na worse yun eh. Anyway, see you on the next episode kapatid.